34 years, elder sa Seventh-day Adventist Church. Hindi yan basta-basta. Pumupunta lang dito para makausap kami and then i-process din natin ang kanyang profession of faith ngayong linggong ito. At sana po ay nakatanggap kayo ng sacrament because sacrament is greater than the Pope, greater than Father Darwin because it is Jesus. Amen! God is good! All the time! Bigyan natin ng papuri ang Panginoon. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Why are we here? Because God is here. Amen! God is good! All the time! Kinaraan yun, tubag ay na. God is good! All the time! So, tatlo yung in-exercise ko kaninang umaga. Dahil wala akong schedule ngayong umaga, kasalang. So, narinig nyo. No? Normal na normal pagpasok. Pero nung in-exercise, ang daming demonyo sa loob ng kanyang katawan. No? Yung una, dapat talaga i-solemn exercise siya every week. No? Ang nakapasok sa kanya because of the occultism. And then, ang demonyo, sabi ng demonyo, we are 33rd Freemasonry. Grabe, no? 33rd. So, basta konektado dyan, no? Matagalan tayo. No? Satan is real. No? And then, yung pangalawa, hindi na siya nag-react, hindi na siya possess. Conscious na po siya. So, nag-graduate na po siya sa exorcism. So, bibigyan ko na ng certificate of graduation. Dahil hindi na siya nag-react. So, yung pangatlo, grabe. Asawa niya ay Koreano. No. And then yung Koreano ay nakakita. Siya po ay atheist. Walang paniniwala sa Panginoon. And then sabi niya, I saw it in the movie. But now in the reality. No. Satan is real. Amen? And then, kaya nga, kanina, the whole morning, sana po ay nakinig kayo. Ang iba ay hindi nakikinig, natutulog lang. No? Bakit panay tulog, nag-practice og kamatay, no? Pero mga katikista kayo? From? Wow, Alicia. So, sana yung mga natutunan ninyo ay ibahagi ninyo sa mga kapatid natin. Amen? Diyan nag-uniform pa sila. Ilan kayo? 39. No, wow. No? Yan, pasensya na kayo sa lugar ha dahil hindi conducive sa atin. Nagre-rent lang po tayo. At dahil walang lugar yun sa kumbento, sa parokya, maliit lang yung kumbento natin. And then, nag-decide tayo hahanap ng lugar. 2 bahay po ito. Wala na pong nakatira. Pagrating namin dito, infested pa itong lugar. Maraming nakatira, hindi makikita. No? Nung unang mga araw dito, no, ang daming kababalaghang nangyari dito. Pero ngayon, lumayas na sila. Saan sila pumunta? Sa kapitbahay namin. When we continue praying, Satan is gradually defeated. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? And then, sana po, pakiusap po na ibahagi ninyo yung mga natutunan natin ngayon. But before that, babasahin ko muna yung ebanghelyo ngayon. Magsitayo-tayo lahat. Ang Ginoo manaaken ninyo. Kinutlugikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ang anak sa tao kinahanglan nga mag-antos pag-ayo o isang likway sa mga punuan sa mga Hudeo, sa mga kadagkuan sa mga pari o sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya o banhawon sa ikatulong adlaw. O mingon siya sa tanan, kung may buot musunod kanako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon. Magpasan sa iyang cross sa tanang adlaw, ug musunod kanako. Kay ang buot magluwas sa iyang kaugalingon, kinabuhi kawad-an hinuon niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, magluwas na ini. Aduna na ba'y makuha ang tao kung maiya ang tibok kalibutan? Apan mawala ang iyang kinabuhi, wala gayod. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Please be seated, mga kapatid. So, yun po ang ebanghelyo natin. Ang ganda ng ebanghelyo, it is all about carrying our cross daily. Ano sabi niya? Carrying our cross daily, not weekly.
Not monthly, but daily. So let us carry our cross daily, no? Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ang dami kong mga pagsubok, Father. Ang dami kong problema. Yan ay palatandaan na tayo ay disipulo ni Kristo. Huwag kang aayaw. Patuloy lang tayo, mga kapatid. Kung yung mga trials mo, yung mga sakit mo, embrace it with gladness. Lord, I will still call your name. I will still honor you. I will still worship you despite all the crosses I am facing now. Amen? And Lord, salamat, Lord, na cancer jo ko. No. Stage 4 ni, but I am gladly embracing my cross. No. And then tayo naman ay hindi para sa mundong ito. Ang Diyos ay nag-prepare sa ating lahat. Hindi ordinaryong lugar, kundi kaharian. Ano yung piniprepare ng Panginoon sa atin? Kaharian. Wow, excited sana tayo mamatay. So stage 4, praise the Lord. Stage 4 ako, malapit na ako mamatay. No? Bakit? Kaharian. Di ba? At din malulungkot tayo eh. Because we are attached of these worldly and secular things. So ngayon, lagi tayong nireminda ng Panginoon sa Ebanghelyo, carry your cross gladly. Ano? Carry your cross gladly. Carry your cross with gladness. Amen? Yung asawa ko, Father, yung husband ko, ang cross ko. Pag-uwi mo, carry your husband. No. Sasabihin ng asawa mo, bakit mo ako binubuhat? No? You are my cross. No? Nang sweet mo naman. No? Binubuhat mo ako. No. Sabi naman ng asawa mo, ibutang ko. No. Sa Tagalog, ibutang? Ha? Ano? Ilapag. Oh, hirapan tayo sa kalisod, no? Dahil may nag-live kasi tayo eh. May mga nag-request na magtagalog. Nahirapan tuloy ako sa kalisod, no? So, ilapag mo ako, no? And then, matapos doon, yung asawa mo naman ang bumubuhat. Ako yung nagbuhat sa'yo. Because you are my cross too, no? Cross. Let us carry our cross with Father Sikia, Father Chad Referger, malaking tulong po yun. Marami kaming mga nagsishare dito dahil ginawa nila ito at kung effective man yung mga prayer na mga albularyo, kung effective man, may bisa, kung may bisa man yung mga prayer ng mga witchcraft, mga mambabarang, mangkukulam, how much more efficacious the prayer of the church. Amen? Anong prueba mo, Father? Sumisigaw kanina. The prayer of the church lang yun. Wala naman akong sarili kong prayer. Sinusunod ko lang, ano ang na-approve ng simbahan na prayer. At yun ang sinishare namin sa inyo. Yung mga religious items na i-bless natin, ordinaryong tubig lang yan. Pero during exorcism, yung pangatlo na in-exercise ko kanina, yung asawa ng Koreano, alam nyo, sabi niya, ang sakit ng paa ko. Ninagyan ng cross. Aray! Yun, sumigaw. Kung psychological lang yon, kung nalipasan lang gutom yon, sisigaw ba yon? Hindi! Tell me your name. Ha 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 ha. Hindi sumagot. Ang sagot ay tawa lang. Ha 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 ha. Satan is real. Mamaya may exercise pa ako. 3, no? 6 yung exercise ko ngayong araw na to. And then yung isa, yung una, alam nyo, yung narrative niya, 50 pages po. No, parang nagsusulat siya ng thesis. Meron pa siyang add-on, no? Father, ikaw lang magbasa nito ha. Ikaw lang ang ingatan mo ito, confidential ito, Father. No, meron pang add-on sa 50 pages. Ang dami. Itong ministry ito hindi basta-basta dahil babasahin pa namin yung kanyang storya. Kaya nga, yung huwag kayong mangarap na ako ang mag-handle sa inyo. Meaning to say, maraming demonyo nakapasok sa katawan mo. Huwag na kayong mangarap ha. Si Father Darwin talaga yung meaning, maraming demonyo nakapasok sa katawan mo. Kung walang demonyo, praise the Lord!
Yung iba ay mangangarap na maraming demonyo. Yung lola, pumunta dito, Father, ikaw talaga yung mag-handle sa akin. Marami akong demonyo, Father. Hindi naman siya nag-react. Yung iba nangangarap na lalabas na yung demonyo. Ikaw, iba yung pangarap mo. Papasukan ka ng demonyo. Baliktad naman sa'yo. So, kung hindi kayo mag-react, ayan, praise the Lord. Amen? Kayo na magpatuloy. Kung may sakit kayo, i-deliverance niyo. Wala namang overdose doon. Amen? Huwag na kayong pupunta sa mga occultista. Ang daming mga occult practices. Grabe! Yung mga occult involvement ang unang ine-exercise ko. No? Sinusulat niya doon. Black magic. Witchcraft. Ang dami. Hindi basta-basta yung unang nag-surrender. Pwede kanya tikluin sa pamagitan ng occult prayer. Take note, ha? Kung may bisa man yung mga occultista nga dasal na hindi nyo naintindihan, yung Our Father may ini-insert na Latin. Meron niyang habak na may Latin. No? Boy oni taki oni. No, ang ganda nito, Father. Boy oni taki oni. Hindi naman yung Latin yan. Ano yan, Father? Buy one, take one. Boy oni taki oni. No? Akala ko Latin yan, Father, eh. Yung habak mo is buy one, take one. So, merong mga occult prayer, hindi nyo naintindihan. Totoo, hindi? No, klarong-klaro. Meron pala kayong occult prayer. Bakit alam nyo? So, kailangan natin renouncement. Hindi lang si Father Darwin dapat mag-renounce, tayong lahat. Bakit? Yung lulo natin, sa lulo natin, mga great-grand lolo natin, a lot of them are contaminated with occultism. Totoo yan. Lahat tayo. Kaya nga, nandito kayo. At yung pinaka-powerful is the sacrament of confession, anointing of the sick. Mamamaya, mga alas 4, dahil may alas 5 ako na misa sa mga, sa chapel. At i-recognize pala natin si Brother Francisco anong pangalan niya? 35 years, elder sa Seventh-day Adventist Church. Ngayon, babalik siya sa simbahan po. Okay? From Mindanao. Nandito ba siya? Nandyan pa ba si bro? Ang pangalan, nandito yung certificate of baptism niya. Seventh-day Adventist Church. Pinasa niya sa akin. Francisco Lupian. No? 1986 siya na naging Sabadista, naging ganap na elder sa Sabadista, Seventh-day Adventist. At siya ngayon ay babalik sa simbahan. Binibigyan pa natin siya ng catechism, mga kapatid. 34 years. No? Grabe. At i-process din natin siya dahil maraming mga occult practices na sinasalihan niya. No? So ngayon, mga kapatid, take note, ha? Kung mabisa man ang prayer ng mga occultistas, lalong-lalo na ang prayer approved by the church. Matutuwa ba kayo ngayon? Anong sabi ni Kristo? Ayun pahintulot mo dito sa lupa, Pedro. Ayun pahintulot ko sa langit. Wow! Huwag na kayong magduda pa. Ang ipinagbabawal mo dito sa lupa, Pedro, ay ipagbabawal ko din dun sa kaharian. Bigyan natin papuri si San Pedro, ang una nating Santo Papa. Amen! Walang iba na nag-claim. Walang ibang sekta. Nakarinig ba kayo na may ibang sekta na nag-claim na si Pedro ang unang papa nila? Wala. Bakit? Hindi naman talaga unang papa nila si Pedro. Sino ba yung unang papa sa simbahan? Si San Pedro. Kaya nga nandun si Papa Francisco sa Roma because the Pope is the successor of Saint Peter. Amen? So ngayon, yan ang binabalik namin sa inyo. Inaaralan na yung simbahan. Ngayon, inuulit namin yung aral ng simbahan. Gamitin nyo yung prayer ng simbahan. Pumunta ako, nag-retreat kami sa Cebu last week. Pagpunta namin doon, si Ate Sandra Tan, nag-share sa akin, Father, lagi akong sumusunod sa iyo. Pero nito si brother, no? Brother Francisco Lupian. No, ngayon, binibigyan natin siya ng series of catechism para magsagawa siya ng confession. After, dahil nabautismuhan na siya sa pagkakatoliko, dahil katoliko siya before siya nagsabadista. So, hindi na kailangan bautismuhan natin siya. Pero ngayon, nandito siya, 34 years, elder
sa Seventh-day Adventist Church. Hindi yan basta-basta. Pumupunta lang dito para makausap kami and then i-process din natin ang kanyang profession of faith ngayong linggong ito. Amen! Oh, bigyan natin ng papuri si bro. Pwede magsalita ka bro? Kahit kaunti lang. No. Magandang hapon nating lahat. Oh. Magbisaya na lang tayo kasi mga Bisaya tayong lahat. No? Ako po si Francisco Tagalog day. Mr. Francisco Lupian actually taga Idabanga gyud ko matao. Katoliko ko ngunya pag 1986 na-convert ko sa pagka Seventh-day Adventist. Ngunya kalos no na abri ako una gabrihan nila ni Father Darwin sa espiritu sa mga sa kamatuoran. Nabalik ko sa pagsimba sa Roman Catholic Church. Pero nitong 2022, pero wala gyud ko kung sa ginini makakalawat kay nakasabot man sa ko siyang istorya nga dili ta mukalawat o wala ta di pa ta makakumpisal kay ang giingon na nga ang dili takos ang mukaon sa kog dugo dili takos makasala, no? So mao nang igsoon nga pasalamat ko sa Ginoo Father Darwin ug sa tanang mga Catholic faith defenders nga murag daghan gyud ang nakonverter na balik sa atong tinuon nga tinuhuan nga gitugon ni Kristo suma sa Mateo 16:18-19, no? So unsa may sulay nako Father? So dili na gyud ko mobalik sa pagkasabrista. Kay ang katarungan nga di na ko mobalik dili yung kitahe nga giaway ko sa mga sabrista o gikasabaan ko gumikagawan ko bagata ikapulo kun dili o naay mga kuan kitahe mga nakautang sa ako nga wa gyud makabayad, no? Pero dili gid na may dakong bugat nga katarungan. Ang bugat nga katarungan kay dili sila tinuod mo na igsoon. So balik ko sinuod. So salamat sa Ginoo, no? So hinauto ta nga magtuon po ta og Biblia, pakigdebate, maminaw mo sa punto por punto ni Father Darwin o sa mga ila pang mga debate sa mga Catholic faith defenders ni Father Paul Alima, Wendell Talibong, no? O sila si Brad GC, no? Si Father Darwin mismo, no? Kay diha ta magkakaton o balik-on ta sa ato pagtuo ingon nga tinukod iglesia na sakop sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Dalaygo na Ginoo. Salamat kayo bro. Ang elder para yung magbigay ng homilya sa mga simbahan. So yung pastor, siya po ay elder ng Seventh-day. How many years na elder ka bro? 19? Elder ka na? 1986 elder ka na. So elder ka 34 years. Pero orinahan ko as elder sa 2020. Pero nag-practice ka as elder 1986. Appointed. Yung mga member mag-nominate, parang election din. Galing sa mga member. Ikaw may napilian. So for 34 years naging elder ka. So salamat sa Diyos, no? Kahit elder na siya sa Seventh-day Adventist, nakinig, nanood ng mga diskusyon natin, at ngayon, i-process natin yung ganap niyang pagbabalik. Amen! God is good! All the time! Bigyan natin papuri ang Diyos, no? So ngayon, patuloy ako. Kung may bisa man yung prayer ng mga occultista, lalong-lalo na yung approve ng simbahan, dahil ang approve ng simbahan is approved by God. It is not approved by men, but approved by God of gods, Lord of lords, King of kings. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. So nakausap ko si Ate Sandra Tan. Father, lagi ko nanood sa'yo. Alam mo, Father, may isi-share ako sa'yo. Ano yung isi-share mo, ate? 4 months ako, may skin disease. Na hindi na ako makatulog. Panay ako ng, tawag ng pangutkot. Ang Tagalog? Kinakamot ko yung buong katawan ko ang kate, sabi niya. At pumunta na ako sa doktor.
At binigyan ako ng maraming ointment. Hindi pa rin nawala, Father. Sabi niya, parang binarang na ako. Yun ang nasa isip niya daw. And then, naalala niya yung handbook ni Father Sikia. Naalala niya yung Holy and Exorcise Oil. So, nag-deliverance siya. Ginamit niya yung Holy and Exorcise Oil after praying the prayer of the church. Lahat ng kate tumigil. At instantly nawala lahat. Sabi niya, wow! No? Pupunta na sana ako dun sa office mo, Father. Dahil hindi nawala sa ointment. Pero buti na lang may prayer ng simbahan. Ginamit ko. At nawala lahat ng kate. Sabi niya, wow! No? At tanong ko, bakit umaabot pa ng 4 na buwan? Bakit hindi mo ginamit agad? Di ba? Minsan ay lack of faith. Bakit lack of faith tayo? Lack of knowledge. Bakit lack of knowledge? Hindi nakikinig sa catechism. Lagi lang nakikipag-usap sa katabi. So sana po ay na-inspired po kayo. And then, natuwa ako ni Nanay Albina. Sabi niya, ang kati, Father. So ano nangyari sa iyo, Nay? Ang kati ng harapan ko. Kailan ito? Last Sunday ba yun, son? Ang kati, Father. Ilang araw na yan? 2 linggo na ito, Father, ang kati. Marami ng sugat ang harapan ko, Father. Sabi ko, puntaan mo si Edison. Humingi ka ng Holy and Exorcise Oil. No? Ilang araw na daw wala siyang tulog dahil sa kate. Nilagyan na ng Holy and Exorcise Oil. Kahapon, nagdadala ng olive oil. Father, ipa-bless ko. Kumusta ka, Nanay? Kumusta niyo yung kate sa harapan mo? Father, effective yung Holy and Exorcise Oil. Nawala lahat yung kate. Wow, no? At kung hindi natural yon, use the sacramentals of the church. Use the sacramentals of the church. Ma-amaze ka. It is the sacramentals of the church, ha? Baka isipin nyo, lana yan ni Father Darwin. Wala naman akong langis, no? It is the sacramentals of the church. Anong pangalan dyan? Holy and Exorcise Oil. Huwag niyong pangalanan na oil ni Father Darwin yan. Wala naman akong langis. Anong pangalan dyan? Holy and Exorcise Oil. Alam niyo, yung security guard natin dyan, yan, occultista yan. Nagagalit sa akin yan. Every time makarinig siya sa boses ko sa social media, magagalit yan. At yung asawa niya, pumupunta dito, nagpa-bless ng oil. Dahil yung ating security guard si Gabriel, hindi yan matabla ng bala. Tinamaan siya ng 2 bala sa katawan, nahulog lang yung bala. No? So, na-attach na siya sa kapangyarihan sa occult spirit. At nagagalit siya sa akin. Dahil sabi ko, sa demonyo yan. Itong parang ito, pakilamero. Nagagalit yan sa akin. Nung una. Pero ngayon, mga kapatid, yung kanyang asawa, dinala yung Holy and Exorcise Oil, pinahiran yung likod niya, sumigaw siya. Ang init! Ano ba yung nilagay mo sa likod ko? Holy and Exorcise Oil. No? At pinainom nila. Ang mga demonyo sa kanyang katawan nagsasalita. Sa loob ng katawan niya, wag nyo kaming dalhin ni Darwin. Bakit kilala ako? No? Follower ba sila sa Facebook? Meron ba silang YouTube channel? Subscriber ba sila sa YouTube channel ko? Dinala dito. Pagdala dito, pinasok namin dito sa exorcism room, natumba at nawala sa sarili. At sa awa ng Diyos, sinurinder niya lahat. Hindi dahil sa catechism natin, dahil sa sacramentals of the church. Amen? You cannot underestimate the power of God using the sacramentals of the church. At sana po, nakikinig kayo kanina para well-disposed tayo sa paggamit natin ng mga sacramentals. So ngayon, may isi-share ko sa inyo itong sinasabi ni Father Sikia. Dito sa page 225. Sabi niya dito, ito yung mga observation niya. We will take as our guide the statistics from our office. Ito yung mga estimate nila o statistics nila sa office nila for the year 2014. So matagal na, 2025 na tayo. During the entire year, 19% of our cases were cases of possession. Pero dito, dahil daming mga tao, more than 19% ang mga cases namin dito in a year. At sino ba ang pinakamadami?
66% were that of oppression. 4% were that of obsession. 12% infestation. So, yung mga bahay ay mga infested. So, ngayon, kung may oppression, obsession, hindi kayo totally possessed, pwede niyo i-deliverance. Okay? Kung totally possessed, i-exercise natin. Yun lang ang dapat i-exercise. So, kung hindi kayo i-recommend ng mga kasamahan natin, mamaya, dahil mag-deliverance tayo sa inyong lahat, kung hindi kayo i-promote sa mga kasamahan ko, huwag kayong magtampo. Uy, congratulations. No? Walang demonyo sa katawan mo. No? Bakit hindi ako pupunta dito ni Father Darwin? Dito ako pupunta. Saan Father Darwin? Mag-freak over sa akin. Siya lang ang pinapuntan ko. Alam nyo, hindi yung sarili ang ibibigay namin sa inyo. Ang ibibigay namin sa inyo, si Kristo talaga. When you go to the sacrament, you receive Jesus. More than Father Darwin, more than the Pope, more than the Bishop. He is the King of Kings, the Lord of Lords, the God of Gods. So, sa mga may sakit ngayon, ano yung the best advice ko sa inyo? Simba kayo araw-araw kung kaya nyo pa. Dahil yung katawan na yung tinapay na galing sa langit ay matatanggap ninyo. Walang bayad, libre. Bakit ma-amaze kayo sa pagpunta nyo dito? Dahil ang binibigay namin sa inyo si Kristo talaga. Bakit maraming kayong narinig na maraming ginagamot ni Kristo? Hindi ni Father Darwin. Wala akong kapangyarihan, by the way. Wala akong power. Anong nasa ka, Father Darwin? Kili-kili, power lang. Naintindihan nyo? Hindi. Because of the sacrament, all priests are healers. Kailan ba yung, merong pupunta dito, kailan ba magbimisa si Father Darwin? Bakit? Dahil healing mass yun. Bakit healing mass yun? Si Father Darwin ang nag-celebrate eh. Therefore, yung misa niya ay healing mass. Lahat ng misa ay healing mass. Because it is the bread from heaven. Lahat ng pari, all priests are healers. Naintindihan nyo? Yung misa ko ay katulad din ng misa ng pari ninyo. Walang lamang. Yung misa ko ay hindi lamang sa misa ng paris priest ninyo. Because all of us are in persona Christi. Naintindihan ninyo? So kaya nga, sa pag-uwi nyo sa bahay, so may 4 na pari ngayon bumibisita sa atin para lang mabigay sa inyo si Kristo. Okay? So, pasensya na kayo sa lugar natin. Sunod na mga taon, lilipat na tayo. May nagbigay sa atin ng 1.2 hectare. At sana po matuloy na tayo dyan. Alam nyo naman, yung ministry ito, maraming mga gagamitin ng demonyo yung paraan niya para hindi kami matuloy. Dahil kung matuloy tayo sa isang ministry, isang lugar na doon natin i-develop, no? Magalit yung demonyo. So sana po ngayon, pakiusap po, pray 1 Our Father, 1 Hail Mary, 1 Glory Be for our permanent office. Dahil gusto ko, dahil maging training center yan sa mga pari na gusto. Dahil gusto ko na bawat diocese meron talagang office of healing, deliverance, and exorcism para meron kayong malalapitan, madali niyong malalapitan. Amen? At yan ang prayer ko. Yan din ang hinihingi ko sa Panginoon. Tulungan nyo kami sa pagdasal. Every time magro-rosaryo kayo, every time alalahanin ninyo yung pabor na hiningi ko sa inyo. Please, 1 Our Father, 1 Glory Be, para maprotektahan natin. Yung, di ba, 3 na yung ina-exercise ko. No? Tinutorture sila ng demonyo. Buti ka hindi ka na-torture ng demonyo. No? I feel their pain. I feel their suffering. Kung wala itong ministry ito, sino ang mag-entertain sa kanila? Kaya nga maraming suicide. Dahil papatayin sila unti-unti ng demonyo. Sa pamagitan ng obsession, negative yung pananaw sa buhay. Negative yung kanyang emotion. Lagi lang. Grabe yung intense yung sadness, intense yung loneliness, intense yung anxiety, kahit pumupunta na sa mga eksperto, sa mga psychologists, mga psychiatrists. So, sa pamagitan nito, please pray for us. Kailangan namin yung dasal ninyo. Dahil hindi tao yung kalaban namin. No? Nagdasal ba kayo para sa amin? Uy. At kung magdasal kayo, no, ito po ay magpatuloy. Okay? At kung may blessing din kayo, pwede kayong mag-share sa ministry. Isang hollow block lang. Isang kabilya. Hindi naman akin yan. It is for the Diocese of Tagbilaran. No? And then, magsagawa din tayo ng dormitory para sa mga malayo, pwede silang makatira doon. No? So, meron tayong 17 seminaryan na tinutulungan. No? Para mamatay si Father Darwin, merong papalit.
Hindi ko alam, mamatay ako ngayon, sunod na araw. Merong papalit. Amen? At hanggang sa katapusan ng mundo, magpatuloy sa ministry ni Kristo. Amen? At kayo magpatuloy din ako for solemn exorcism. Mamaya, lalabas ako for anointing of the sick. Sacrament din niya, ha? Sacrament din yan. Ibibigay ko yon sa inyo. At yung mga nanghihina, ibibigay ko din yung Eucharist. Sa mga makikita ko na hirap na sa paglakad. Hirap na sa pagpunta sa simbahan. So, ibibigay ko po yung katawan ni Kristo. So, may confession na kayo. May anointing of the sick, and then yung mga malusog pa, magsamba kayo, no? Doon na kayo hihingi sa katawan ni Kristo. Ang libre lang yun, ha? Walang bayad po. Because salvation is free. Salvation is free. At yung mga religious items na na-avail ninyo, tinutulong natin yan sa mga more than 40 scholars po. No? More than 40 scholars. At tinutulong din natin sa ministry. At pakiusap po, kung meron kayong extra blessing, pwede kayo mag-share sa ministry. Kung nag-aani kayo ng palay, 1/4 na bigas, pwede kayo magdala ng 1/4 dito. Dahil yung mga team natin, hindi na sila nagtatrabaho po. No? At kung may, tatanggap din kayo ng lubid. No? Lubid. Ang dulo ay kambing, kalabaw, dinosaur. Hindi kami tatanggi dyan. No? It is for the ministry. It is not for me, but it is for the ministry. And then, pasensya na kayo sa lugar, ha? Dahil nag-rent lang tayo. Yung isi-share ninyo para sa ministry, pambayad natin sa kuryente, tubig, no? At sa lugar. At pagbigay din natin ng gasoline allowance sa mga pari, no? Dahil nandito sila, walang bayad. So, gasoline allowance, bibigyan sila ng gasoline allowance. So, maraming salamat sa inyo. At kung wala naman kayong blessing dahil apiki kayo, isa lang, ipagdasal nyo kami. Yan po ang pinaka-importante na malusog yung katawan namin at lagi kaming full of energy na laging ibahagi namin yung salita ni Kristo at yung mga experiences sa mga season exercise. No? Kaya follow lang sa YouTube channel natin, Facebook page, dahil araw-araw ako nagbibigay ng mga magandang informasyon galing sa aming karanasan po. Amen? At ngayon, mag-bless ako sa mga sa mga sacramentals ninyo. Diyan lang kayo sa upuan ninyo, ha? Son, asa tong prayer book, Son? Ang prayer book. So, unahin natin yung asin ninyo, ha? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature salt, a purge of evil with the living God, with the true God, and the holy God. By the God who ordered you, through the sayings of the prophet, to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, any phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead in the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that we thine of goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Christ our Lord. At i-open niyo yung tubig din niyo dahil haluan natin mamaya ng holy and exorcised salt. Isunod natin yung tubig din niyo. Sana po nakinig kayo sa katikisim kanina with Brother Leo. Sunod natin is that water. You creature water, I purge of evil. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, the Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels, by the power of the selfsame Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. O God, from my salvation, does dispense wondrous mysteries with the efficacious sign of water. Hearken to our prayer, pouring forth your benediction.
upon this element, which you consecrated manifold purifications. Let the Scripture serve you in expelling demons and curing diseases whatsoever. It sprinkles in the homes of the faithful, but cleansed and delivered from harm. It transforms in joy and spirit of goodness, and air of peace, freed from painful and needy snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being they seek, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Haluan nyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. The Lord be with you. Author of invincible strength and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of the devouring enemy, humility putent down, hostile influences, prostrate and fearsome, we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with the Jewish witness, whereby it is sprinkled in your name. May devilish infection cease, venomous terror be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat ng tubig ninyo ay holy and exercise water. Meron palang mga madre, no? Anong congregation nyo, sister? Mary, Servants of the Holy Trinity. Marian Missionary. Servants. Taga saan, sister? Dawis? Dawis. Meron kayo convent sa Dawis. Ilan kayo, sister? 5. Welcome here, sister, ha? So natin i-bless ang olive oil ninyo. Olive oil. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you. By God the Father Almighty, made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the rosary's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind till he use it. In the name of God the Father Almighty, the name of Jesus Christ, the Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and the world by far. Lord God Almighty, before whom the host of angels stand in awe, and also the service with knowledge, may it please you to regard freely and to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to anoint the sick, so that with the made well, they may give thanks to you. The living and true God, grant we pray that those who use this oil, which we're blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy, let it be a means of averting any kind of city for man, made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of his serpent through Christ our Lord. Holy and exorcise oil na po yung olive oil ninyo because of our prayer of the church. Sunod natin ang incense, candles, rosaries, Benedictine cross, Benedictine middles, sacred images of God, sacred images of the saints, sacred images of the angels, scapulars, handbook, all your religious items. Dear blessing ang kasunod. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items in their hands, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Then that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the plectory priests and people to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept. May unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ your Son be glorified forever. This we humbly ask through the same Jesus Christ your Son, our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. These are made blessed and holy, and may this blessing remain for all the time. Amen. So ngayon, magsimula na tayo for deliverance. Lahat ng mga lahat tayo ay nangailangan ng deliverance. Lahat tayo. Negative yung utak mo, cash out. At kayo na magpatuloy, ha? Natutuwa ba kayo ngayon? So dito is empowerment. Hindi kayo dependent ni Father Darwin, hindi kayo dependent sa ministry. Saan kayo dependent? Sa Panginoon. Amen? May pupunta dito sa amin, Father, ikaw talaga ang ipabless sa bahay ko, Father, dahil iba ka, Father, eh. No, special ka. Sa special talaga ako. Special child.
Oh, saan ka ba naniniwala? Saan ka ba may pananampalataya? Para sa akin ka nanampalataya. Doon tayo sa Panginoon mananampalataya dahil ang Diyos ay nasa ating lahat. Christ is Emmanuel. Christ is with us. Christ is present everywhere. But Father Darwin is not present everywhere. I am limited. I am nothing. But God is everything. Amen! I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here. That's why you are here. That's why we are here. That's why I am here. Yung bata, namemorize ng bata, no? Kumakanta na yung bata, no? Yan po yung theme song natin. Amen! So, lalabas ako mamaya, mga alas 4, alas 3:30, matapos kayo lahat. Dahil ang dami ninyo po. Pasensya na kayo sa lugar masikip. Bakit? Dumami kayo, no? So, maghintay lang and then huwag kayong magmadali dahil yung ini-anwent ko na lolo, sabi niya, Father, uuwi ka na? So, yes, lolo, uuwi na ako. Huwag kang magmadali. Bakit, lo? Hindi ka na makauwi. Meron bang nagmamadali ngayon? Gusto talaga ninyong makauwi pa. So, huwag kayong magmadali. Sacrifice because our model of sacrifice is Jesus. The more you sacrifice, the more you sanctify yourselves. Amen? So, lalabas ako mamaya after sa solemn exorcism ko dahil kayo ay magsagawa pa ng deliverance. Okay?